Ma'am, kagabi, the First Lady was spotted speaking to Senator Alan Peter Cayetano in an event with the Chinese Chambers of Commerce. Would you know kung ano po yung napag-usapan? Napag-usapan po kaya itong impasse sa Senado? Una-una, hindi po natin katabi sa First Lady, hindi po natin alam kung ano kanila panag-usapan, but definitely sa pagiging mabait po ng ating unang ginang, normally it's just a friendly talks na, kamustahan. The way I see it po, ganun po ang First Lady sa aking pagkakakilala. Pero walang masasabi nating politika. On another point, senators are raising the alarm over what the NBI flagged as a potential security threat to the Senate. Ang sabi po ni Senator Soto, he described it as a clear and present danger and very serious, according to Intel reports, while Senator Lacson added that it has something to do with the growing frustration within the AFP. What do we know about this, and what is being done, if any? It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng. Good afternoon po. Ma'am, do you consider Senator Alan Peter Cayetano as somehow obstructionist and fake news peddler dahil nga sa sinasabi niyang may Senate of Malacanang na, and then may naganap nga pong meeting, yung 11 senators daw po sa Malacanang, kasi kapulong ang Pangulong Marcos. Ito po ang sabi ng Pangulo. Fake news is flying around. Those into it should cease and desist. Yan po ang malinaw na sinabi ng Pangulo. Wala pong balak na mag-file ng cyber libel case. Wala pong elemento ng cyber libel na nakikita patungkol dito. It's more on the unlawful utterances, pero bahala na po ang investigating bodies sa mag-imbestiga patungkol po dito. Thank you. Sunod na tanong mula kay Cathy Valete, The Manila Times. Yusek, Representative Leila de Lima recently filed a resolution urging the Philippine government to restore daw po yung ating membership sa ICC. She said this will show government's resolve in upholding the rule of law and its commitment and fighting against impunity. What's the President's latest stance on this po? Sa ngayon, wala pa pong makukomento patungkol po dyan. At ang pinakahuli natin na nasagot patungkol po dyan ay hindi pa po babalik. Hindi pa po magre-rejoin sa ICC. Yun po yung pinakauli. Pero sa ngayon, patungkol po dyan ay wala po tayong komento. Sunod na tanong mula kay Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. May we get the palace's reaction lang po dahil inireklamo ng grupo ng health workers sa mga opisyal ng DOH sa Ombudsman dahil sa upgraded Switzerland airfare. Ano po masasabi ng Malacanang dito dahil tinawag nila itong maling paggamit ng pondo ng pamahalaan? Kung ito po ay naisampa naman po ang reklamong ito sa Office of the Ombudsman, sila na po ang kailangan magdepensa sa sarili nila. At kung sila naman ay may mga ebidensya na papabor sa kanila, yun ang ipakita nila bilang kanilang depensa. Hindi naman po sinita ng Malacanang si Secretary Herbosa tungkol dito. Sa ngayon po ay hindi po pa maninita ang Pangulo dahil wala naman pong nakikitang anuman pong ebidensya. Siguro ko po kapag po nagkaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman, then that's it. Magsasagawa na po ng action ng Pangulo. Po, on a related matter lang, Yusek, kinwestiyon rin po at piniimbestigahan ng ilang mambabatas yung pangako daw na $10 million na donasyon ng Pilipinas sa WHO. May basbas po ba ito ni Presidente? Ipagpaumanhin nyo sa ngayon, wala po tayong detalye patungkol dyan. Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, follow up lang yung sa Lindol. Sa meeting kanina, na-establish po ba kung gaano kalawak yung pinsala nung 7.8 sa Mindanao? Opo, nasabi po kanina pero wala po sa akin ngayon papel, ang pinakadetalye at ang numero. Mamaya ibibigay ko po sa inyo. Ma'am, also Marami pong nireport kanina po. Yes, ma'am. Also sa hospitals, lahat po ba operational? Meron po bang na-damage na hindi makapag-function po? Meron pong mga ospital na yung iba ay ayaw pang
tuluyan ng mga pasyente dahil iba may mga cracks. Kaya po pinapacheck, pinapamadali po ito ng DOH at sa mga engineers po natin, structural engineers, para makita po kung yung lawak ng danyos ay safe pa ba na tuluyan o hindi. So pinamamadali po ito agad ng Pangulo. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World. Good afternoon po, Yusek. The World Bank said that nearly 3 in 10 Filipinos are still at risk of falling into poverty. Now, what are the government's priorities po to ensure that poverty reduction continues? And ready po ba ang government to pursue the World Bank's recommendation? They cited few in job creation, stronger social protection, and better public services. Opo, sa issue pong yan ay minabuti po natin na hingin ang statement ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan. So ito po ang sabi niya, and I quote, "The broader context of the newly released World Bank report is to, quote, as follows. Over the past 15 years, the Philippines has become one of the world's fastest growing middle-income economies. Its growth has been broadly pro-poor, averaging 3.5% a year, among the top quartile of the middle-income countries. Poverty fell to 15.5% in 2023, or 17.5 million people. Inequality below a Gini coefficient at 40, the high inequality threshold for the first time in 4 decades, and the country is poised to cross the upper middle-income country threshold in the near future." End of quote. Ang mensahe po ni Secretary, the Marcos administration's updated Philippine Development Plan 2023 to 2028 builds upon these gains and recognizes that many Filipino families are vulnerable to falling into poverty, including those arising from employment, health, and climate-related shocks. The government's thrust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisacan. Sunod na tanong mula kay Samuel Madinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kay Senator Gatchalian, nakausap na po kaya siya ni President Marcos since naging Senate President po siya? Again po, again. Kung nakausap na ni Pangulo si Senator Gatchalian since naging acting Senate President po siya? Ipagpaumanhin, sorry, hindi ko po natanong kanina. Hindi ko po natanong kanina, ipagpaumanhin po. Okay. On another matter, ma'am, itatanong ko lang rin po kung ano po ang palas reaction dun sa pag-slow down ng unemployment rate to 4.7% nung April from 5.8% nung March po. Okay, ganito po ang sabi po, muli hiningi rin po natin ang opinion po rito ni Secretary Balisacan, pati na po ni Secretary Francis Tolentino. Okay, ang total employment ay tumaas po sa 48.89 million in April 2026, kung saan ang services sector ang may malaking parte na 62.3%. So maraming challenges sa ating ekonomiya, pero dahil hindi sumusuko ang mga Pilipino at dahil sa patuloy na interventions ng gobyerno at tulad ng paglilikha ng dekalidad at produktibong trabaho, paghihikayat sa investments, pagbibigay ng mga livelihood sa mga nawawalan ng trabaho at yung mga bumalik na mga OFWs, naging maganda po ang resulta, pero hindi po ito pababayaan. Kahit medyo nag-increase po ang employment rate, patuloy pa rin po ang ating gobyerno sa paglilikha po ng dekalidad na trabaho at pagbibigay ng mga livelihood projects sa ating mga kababayan. At ayon naman po kay Secretary Francis Tolentino, ang gobyerno po ay gumaganap at nakatuon sa agenda ng trabaho, social protection at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko, lumilikha ng dekalidad at produktibong trabaho at pinapalakas po ang kakayahan ng mga manggagawa na maging makipagkompetensya at bumuo ng malinaw na landas mula edukasyon patungo
sa hanap buhay. Tuloy-tuloy po ang ating pamahalaan na makapagbigay ng magandang trabaho sa ating mga kababayan. Follow-up na lang, ma'am. Confident po ba yung Marcos administration na masusustain nila yung magandang data po dun sa unemployment sa mga susunod na buwan? Dapat po tayo lagi maging positibo dahil hindi naman po tumitigil ang gobyerno sa pagtatrabaho. Lalong-lalo na po ang Pangulo. Nagtatrabaho po palagi at kinakailangan talaga maibigay ang kakayanin sa ating mga kababayan at taumbayan. Okay, thank you po.